Anong gusto mo? Gusto mo bang patayin kita? Tugon ng nilalang. Akmang susunggaban na sana siya ng elemento, ngunit naiharang ni Ben ang kanyang mga kamay. Teka, biro lang. Humihingi po ako ng paintulot na kunin yung bagay na to. At sana po ipagkaloob niyo po sa akin. Wika ni Ben, ngunit galit pa rin ng nilalang. Mabilis itong lumapit sa kanya at sinakalang binata. Tinulak siya nito hanggang sa mabangga sa bitak ng bato. Umalis ka na dito. Dahil kung hindi, papatayin kita. Muling wika ng nilalang. Habang si Ben naman, sinundot ang mga mata ng nilalang kaya't nabitawan siya nito. Sinamantala niya ang pagkakataon. Mabilis niyang kinuha ang mutya. Kitang-kita niya kung paanong gumapang sa kanyang kamay ang malakidlat na boltahe galing sa mutya. Tiniis ng binata ang sakit sa katawan hanggang sa bigla na lang itong nawala. Nawala ang liwanag. Bumalik sa normal ang itsura na pangil na bato. Samantala, yung nilalang ay nataranta nang makuha ni Ben ang bagay. Muli siyang sinunggaban nito. Ngunit sa pagkakataong ito, walang takot na lumaban ang binata. Nakipagpalitan siya ng atake doon sa nilalang. Bawat suntok ng binata ay may kasamang boltahe. Hindi nakatagal ang nilalang, kaya tumigil na ito at yumuko sa kanyang harapan. Tama na. Sumusuko na ako. Nagawa mong makuha ang gamit. At ngayon, bilang tagapagbantay ng bagay, hindi mo ko maaaring tanggihan. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, ako ang magiging gabay mo. Wika ng nilalang. Walang problema sa akin kung yan ang gusto mo. Maraming salamat. At pinagkaloob mo ang mutya. Pangako kaibigan, gagamitin ko to para sa kabutihan. Wika ni Ben at dito na naglaho ang nilalang na parang bula. Tumalikod naman ang binata at nagsimula ng maglakad pauwi ng tahanan. Hindi lubos mapagtanto ni Ben na ang bagay na inihabilin ng kanyang lolo ay isa sa pinakamalakas na klase ng mutya. Bukod sa mutya ng bulalakaw, ito ang isang mutya na nabigyan ng napakalakas na enerhiya mula sa kalangitan. Inalagaan ni Ben ang gamit. Ginawang kwintas at palagi niya itong dinadala sa tuwing may magpapagamot sa kanya. Sa tuwing ginagamit niya ang mutya, naririnig niya ang bulong ng kanyang gabay. Buong puso niyang sinusunod